At Friday na naman nga, ito na naman kami ni Kulit, nag-journey na naman kami. Kaya tinanghali na kami ng gising. Kasi ito si Kulit ang hirap-hirap gisingin. Kakalaro niya sa labas sa tuwing hapon. Eh sabi ko nga sa kanya, pagka wala na lang pasok saka maglaro sa labas dahil napapagod ang kanyang katawan. Kaya tuloy lagi kaming tinatanghali ng gising. Kaya yan, sobrang tanghali na namin dito na kami nagsusuklayan sa tricycle palagi. Nakailang araw na kami ganito. Pagkatapos ko nga paghatid sa kanya, ito na naman ako, nagtutupi na naman ang aking tupiin kasi nakailang araw na ito dun sa sampayan. Hindi ko pa kinukuha dahil mahirap nga magpatuyo ngayon. Minsan naulan kasi. Hindi ko ito inilabas ng mga nakaraang araw kaya ngayon lang natuyo. Kanina ko lang itong pagdating ko binaba. Ayan. Kasi tutupiin ko na kasi maglalaba nga ako. Maglalaba ulit ako. Kaya yan. Kasi sa Sabado wala kami ni Kulit. Aalis kami at magpa-practice siya ng badminton. Kaya ito umpisahan ko na ang aking labahin. Hiwa-hiwalay ko nga muna itong aking mga labahin kasi mahirap kasi pagkahalo-halo. Kaya ayan. Pinaghiwalay-hiwalay ko muna yung mga pangbahay at saka pangalis. Kasi ganito ako maglaba. Nihiwa-hiwalay ko muna bago ko maglaba. Kaya yan. Ang lalabahan ko nga lang pala yung sa amin lang ni Kulit na damit. Dahil marami ito. Kung uubusin ko lahat to, hindi ko kakayanin. At hindi kakayanin ng oras ko. Kaya yung damit ng atin niya, sa linggo ko na siguro lalaban yun. Kasi ang lalaki naman kasi ng pantalon ng kapatid niya. Sabi ko nga sa anak kong pangalawa, kapag bumili ng damit yung kasya lang sa katawan, di yung sobra-sobra sa katawan. Kaya ang hirap-hirap kusutin. Kung kukusot pa naman ako dahil ayaw ko nga mag-washing, parang nahihirapan lalo ako pag naka-washing. Kaya ayan, ang hirap-hirap maglaba ng mga damit ng anak kong isa. Kasi ang lalaki niya magbili ng damit, kaya pagka ako naglalaba, nagagalit talaga ako dahil ang sakit-sakit brasin tapos kukusutin ko pa. Kaya sabi ko, pag ako nainis sa damit mong yan, itapon ko talaga yan. Kaya minsan ako nagbibili sa kanya ng mga damit, kaya lang minsan hindi niya sinusuot. Kaya sabi ko nga, pag hindi mo isunuot yung binili ko sa yung damit, hindi na talaga kita ibibili. Kaya yung mga kabataan ngayon, imbis na matino ang damit na isuot, hindi na lang kasi ang lalaki ng kung anong liit ng katawan, siya naman laki ng damit ang isusuot kahit hindi na bagay. Ay, uso-uso daw. Ako naman, nagsusuot naman ako ng uso pero binabagay ko sa katawan ko. Hindi kasi ako sanay magsuot ng mga maluluwag na damit. Kaya ito, ang aking ginagawa na. Binabras ko na nga ito para matapos agad kasi mamaya susunduin ko na naman si Kulit sa school. Mabuti nga at maghapon siya ngayon sa school. Makakapaglaba ako kasi bukas nga alis kaming dalawa at magpa-practice siya ng badminton. Kaya minamadali ko na dapat bago mag 3:00 ay matapos ko to. Dahil susunduin ko pa siya, mapapagod na nga ako Nakakapagod talaga pagka ganyang nagmamadali ka sa oras, yung hinahabol mo yung oras mo. Yan ang pinakaayaw ko, yung naghahabol ng oras Kaya lang wala tayong magawa Kailangan kong malabahan tong ibang mga labahin. Kasi para sa linggo, yung damit na lang ng dalaga ko yung lalaban ko. Hindi naman siya pwede maglaba kasi wala naman siya dito sa Sunday. Nagtatrabaho siya tuwing Saturday and Sunday. Kaya hindi ko yan mapakinabangan yun sa bahay. Kaya ako na lang naglalaba ng damit niya. Kasi minsan yung tubig namin, ang laki-laki ng bill namin pagka ilang araw ako pagpaulit-ulit ako naglalaba sa isang linggo. Dapat ang maglaba ako 2 beses lang sa isang linggo. Kasi yung bill ko, ang taas-taas ng tubig, ang mahal-mahal ng aking bill. Pero yung bill ko ngayong buwan na to ay 1,800. Isang buwan lang yun. Saan kong bulsa huhugutin yung 1,800 na yun. Kaya sabi ko nga magtipid-tipid tayo. Tipirin na natin lahat, wag lang yung mga
Yung pagkain dapat yun ang mas daming pinagkakagastusan, hindi yung bill ng kuryente at saka tubig. Kaya magtitipid kami ngayon dahil ang hirap magbayad ng tubig. Napupunta na lahat sa mga bayarin yung mga pera namin. Kaya ayan, konti na lang napupunta sa pagkain dahil puro bayarin. Ayan na nga, ito madali ko na to kasi anong oras na, maya magsusundo na naman ako kay Kulit. Napakahirap talaga pag ikaw lang mag-isa dito sa bahay. Yung parang ang hirap hatiin ng katawan mo, hindi mo alam kung anong uunahin mo dito. Magsusundo ka ba, maglalaba o maglilinis. Kaya yan, minsan pinag-aaralan ko talaga kung paano mag-manage ng time. Kasi minsan kulang na kulang talaga yung time ko pagka mga ganyang marami kang nasasabay sa maraming gawain. Tulad nito, nagmamadali na naman ako dahil maya susunduin ko na naman